is Kapahayagan TV, the channel of God's greater glory. Kay buti mo, Panginoon, walang siguro maraming magtatanong, bakit bakit ang pasiguro ka ng gano'n na gano'n? Siguro na yung po, nakipasigaw. Itong gratis yun talaga, tawag tayong busay naman, noong Diyos ang gabi. Kung sa mga ko, sa mga gabi. Kaya every time na ako'y magsimula ang pagtapos ng isang ito, yun ang pasigaw ko sa iyo. Ang isang bagay sa nakakadistract ko ito sa mundong nakakadistract. nais ko nawitan ka kahit na anong ganas sa hindi ko makikita ang ginagawa sa'yo. Nais ko purihin ka, nais ko gawitan ka kahit na sa piling ko. I'm sure na ang pananalig bilang pakipagrelasyon at hindi sa pangalaksasyon. Amen. Kasi verses 9 to 12 ay ang sige. Para na hindi mo ito kapasin. But if you pray, para ko, teach more persistence, which is the sureness of us. Sureness of
Amen. Banal na Diyos, pagkilit mo ang Ama, Diyos na pinikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at nakikita. Ikaw ang Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob. Sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuli, nilulumahamit, natabihan sa kasamba sa Espiritu sa Tuhan. O Diyos, maraming salamat po sa pagkakatubuhan. Ito po ang iyong mga gawain sa linggo ito upang magpatuloy ng handa para sa nalalapit ay ka-41 taon na pagkakataon ng iyong gawain sa susunod na linggo. Naway patuloy mo kami pagpalain at kasihan ng iyong Santong Espiritu. Pagalingin ang mga may karamdaman sa ito na ulo at nanapakan sa mga ni Kristo Jesus. Ang mga nangyayong nabibigatan na iyong pagaan palakasin sa mga ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahiling itataas, iyong pagkaloob at tugulin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po, Diyos, yung mabuti balita na ating ihatid at ang itong aral na kailangan papakinggan upang ito bigay sa amin ng liwanag sa lahat ng magiging makakarinig ng isang ito upang ito'y maging daluyan ng inyong mga tanda, himala, kapapalaghan, kapangyarihan at walang-tigil na biyaya ng Papa. Ito po ang aming sagot na namin sa mga Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. Luke chapter 12, verses 35 to verse 48. Kumabhero ay isang Lucas, ikalabing-dalawang kabanata, simula talata 35 hanggang 48. Sa susunod nito ay malaman ng mga permitings sa mga chapters of prayer books sapagkat tayo ay maghahanda para sa 41st anniversary na gaganapin sa mga kasaysayan ng Philippines sa Philippines. At ito po ang mababasa ng Ebanghelyo sa wikang Ingles. Jesus said, "Be dressed ready for service and keep your lamps burning, like men waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. It will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. I tell you the truth, he will dress himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait on them. It will be good for those servants whose master finds them ready, even if he comes in the second or third watch of the night. But understand this, if the owner of the house had known at what hour the theft was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him." Peter asked, "Lord, are you telling this parable to us or to everyone?" The Lord answered, "Who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants to give them their good allowance at the proper time? It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. I tell you the truth, he will put him in charge of all his possessions. But suppose the servant say to himself,
My master is taking a long time in coming. And he then begins to beat the master servants and maid servants, and to eat and drink and get drunk. The master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. That servant who knows his master's way, and does not get ready or does not do what his master wants, will be beaten with many blows. But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. For everyone who has been given much, much will be demanded. And for the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Sinabi ng Panginoon Jesus, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulat kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasana, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutan ng nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, paguluhin sila sa mapa at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila, umaratan niya sila ang handa, tumaliman siya ng hanggang gabi o madaling araw. Siya'y tumaling. Tandaan niyo, kung alam lamang ang puno sa palayan, kung anong oras na alam ng nanakaw, hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kayo ay dapat handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Tinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi ko ba ninyo ang kalinghang ito para sa akin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan ito upang magbigay sa iba mga alipin ng kanilang pagkain sa karapatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag hinagnan siya gumagawa ng kayo pagpabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalaan siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng alipin nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng alipin iyon, matatagalan pa bago mabalik ang aking Panginoon. At sinimulan niyang pupugin ang ibang alipin na lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Dahil ang Panginoon ng alipin niyo sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Kung higit na parusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga lipat. At ang alipin na nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda isunod sa kalooban ito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang alipin hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang parusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng gagawang maraming bagay ay pananatili sa lalo maraming bagay. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat buhat sa Panginoon. Mahal na po kayo
kayong opo sa napakagandang presensya ng Diyos. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Meron po akong ipapasigaw sa inyo. Pag sinabi po God is good, ang isasagot nyo talaga. At kapag sinabi ko naman all the time, ang isasagot ko naman, husay naman. Okay? So God is good. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Ulihin natin ang Diyos. Now, bago tayo magpatuloy, bilang paghahanda sa kasaysayang 41st anniversary overnight celebration, ito po ang ating nalalabing sa araw ng overnight celebration sa kasaysayang Kilimanjaro ng Luneta Rizal Park. Una, magsipaggawa ng 41 prayer requests. Bakit 41? Kasi po 41 years na po ang gawain ito. Mula pa noong 1984. Pangalawa, magsipaganda rin ng mga pao chicken sandwich. Siguro na, nabasa niyo po yung post from the Broadcasting System Facebook page. At magdalagin na ang dalawang tangina na may pangsalo. Bakit may pangsalo, brother? Para hindi mamulihan ang mga parke ng buong Kilimanjaro sa Luneta Rizal Park. Mas may na po yun para naiwan na natin malinis at walang anumang kalat. Alam naman yung kababalik na yorme ng Maynila ay tinitignan kung malinis ang paligid. Amen. Ang dress code sa araw ng overnight, puting t-shirt o puting shirt. Kung mayroong t-shirt na all-out, katulad yung binibenta sa co-op, yung 41st anniversary, di ba lang kung nakapag-pre-order na po kayo? Ayan. Para sa ngayon, patuloy tayong sasamahan, gabayan at ingatan ni Yahweh Hashem. And I thank God sapagkat ang inyong lingkod ay patuloy pa rin panatag ang loob. Tanungin niyo po ako ng malakas, bakit? Sapagkat ang legasiya ng aking ama sa paglilingkod dito sa bawain ay mananatiling buhay, lalo-lalo na kapag patapos sa pagiging message yung sa ikang in the name of the Father, Father Panan, isa sa mga di malilimutang linya. At di na yun, pati yung touch, hindi rin mawawala. At yung always welcoming the presence of the Holy Spirit. Yung mga linyang yun, mananatiling buhay. Lalo na yung mga ina-upload niya sa YouTube na sa takeover Holy Spirit na nanatiling aktibo. Pero I think ang pinakahuling video na i-post yung patuturo sa mga ushers and usherettes. Kaya mananatiling buhay yung mga video na kanyang pinost sa YouTube. At ang sa ngayon, ang pag-ibig at katapatan ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya ay patuloy na patatanin
ni Yahweh Esher. At kagabi, tamang-tama nasa bahay ako after ng aking outreach. Nakita ko sa FB9 na nagtotok din si Brother Pink. Sabi ko, bakit si Brother Pink ang nagtotok? Doon sa upper likuhan. Doon sa prayer meeting sa upper likuhan. Wala bang kasi ko sa mundo. Nagtatakot bakit si Brother Pink ang nagtotok. Ang tanong may bakit kaya? Parang sinabi niya, kalor-alay, what happened? What happened, brother? Amen? So anyways, ang ulo ng makalangit na balita, and by the way, ito ba yung pangalawang pagkakataon na nakatayo at nakasay dito sa St. Andrew the Apostle Parish. Unang hire ko dito is month of March. Panahon oras na ito. No? Hindi ko makakalimutan yung March 1.5 yun. Hindi ko na-expect na yung sa ating brother ay medyo sumakakiram na pinasukan ng init at langit. No? Pero I believe that there is a miracle God can perform to that brother. Pulihim siya. Ito po ang ulo ng mga namin na balita. Waiting and faithful. Paghihintay at pagiging tapat. Nang sa nakaraang ebanghelyo, pamilyar tayo sa kasong pinasa at yun ay ang bigwaan sa magkapatid dahil sa kanan o alin-alinan. Now, ano po ang dahilan kung bakit bigo ang karamihan sa kanilang kaluluwa? 3 reasons why many people lost their souls. Una, ang unang dahilan dahil sa maling paghahanda. There was a wrong preparation. Katulad ng mayamang mahal. Naghanda, nagtipon ng kayamanan. Pero may pagkahangal, may pagkamatao. Amen. Kung makabasa natin sa verse 16 to 18 ng Luke 12, gigibahin daw niya yung kamali at pagtatayo ka ng mas lalo malaki at titipunin niya yung mga aling-alian at saka yung mga inani niya. Ano pa po ang pangalawang dahilan? Yan po ay the second reason is wrong intention, maling layunin. Sabi sa verse 19, kagaya ng iniisip ng mayamahan, sasabihin ko sa aking sarili, ayan, maraming akong ari-arian, hindi na ako kukulawin pa. Kaya kakain mo lang ako, magpupulot, magsasaya, maglalasig. Ito ang paanggap na hinan. The third reason is wrong vision, maling pananaw. Kaya ano nangyari? Ang sabi niya, kasi isip na kaya mahal, ang sabi ng tingin ng Diyos, hamal. May ogang makakawin ng ika na buhay. Kanino mapupunta yung
pinag-handa ko. Amen. Now, paano kung marinig mo ang salitahan sa araw nito, wala ka ng buhay? Now, the question is, are you ready for that? Siyempre, hindi tayo ready sa ganyan. Bakit? Marami tayong mission dito sa ibabaw ng lupa. Anong mission? Ipahayag ang kabutihan at kagandahan loob ng buhay para ang nakabangga ng Diyos. Amen. Alam niyo po kung month of April, after ng diocese of preparation ng diocese of Pasig, ano po, I am very blessed at naging po namin ng personal si Father Nathan. Napakagawin at down-to-earth ang likod para nito. Bakit ka? Sapagkat welcome na welcome sa atin at sa gawain niya redemptional itong likod para nito. And I'm very glad that Father Nathan will also welcome to Yahweh National at Annual Dance. Now, sa pagpapag, hanggang ba tayo bumarap sa Diyos para magsulit sa mga talento natin at abilidad? Wala na ako kausap. Now, sa pagpapatuloy ng ating mensahe sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, nagbigay si Jesus ng ilang mga utos para sa atin para bigyang halaga ang kanyang muling pagbabalik o tinatawag na second coming. Second coming. Sa mundo, ang tawag daw end of the world. Pero sa mga tunay na namahal kay Kristo, hindi namin matatawag na end of the world, kundi end of time. Ang tawag ay end time. Wakas ng panahon. Amen po ba? Makakatuwa man na, hindi ko lang matutuwa ako. Meron akong nabasa sa Catholic, lalo na ako na isang nangarap at nakalagay, happy rapture. Hallelujah. Sabi ko na happy rapture. Sa mga nagkakali ang tawag ng rapture, pero sa ating mga Katoliko, ang hindi rapture ang matatawag kundi parousia. Bakit parousia? Yan po ang pinag-aaralan ng aming mga nasimbahan patungkol sa second coming ng Panginoon. Amen? Now, ang tanong sa paghihintay at pagiging tapat sa pananampalataya sa Diyos, ano po ang dapat nating gawin? Tanongin niyo po ko ng malakas, ano yun? Ito, makinig ang malipakinig. Una, be prepared always. Maging handa tayo lagi. Sabi ni Jesus, sabi po ng ating Panginoon sa verse 35 ng Ebanghelyo ng ating binasa, maging handa kayo. People must be ready for Jesus to return
at anytime. Kailangan maging handa tayo para sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus anumang oras. At may mga sinabi sa verse 46, He will come suddenly. Bigla siyang narating. Kumbaga sa malalim na Tagalog, ura-urada, darating. Amen? Taas ng po kami mga senior citizen dyan. Taas ang kamay, huwag kayo hiya. Ito paalala ko lang po. Enjoy your life with your ako habang kayo po'y malakas. Amen? Amen po ba? Kaya yung mga pension ninyo, pakaingatan ninyo. Lalo na, pag kailangan nyo mag-itinang ako nyo, lalo na kapag-araw na linggo. Amen? Ito, natutuwa ako sa mga bata kapag tinigil sila ng lolo-lola. Kanya lang, yung pagtawag ng lolo sa kanona, sabi na ang tulong LRL, W sa tanong niyo po kung bakit. Hindi ko alam kung makakawang kayo dito eh. Sasabihin ng bata sa lolo, wow, kaya tayo patrol. Eh, patlo na naman, wow, kaya tayo SP po. Amen. Hindi po kayo. Kasama ang patlo. Amen. Kaya naman sabihin nila, abay pasensya kayo, marupok na tulog ko, masakit ang spinal cord ko, kurang na ang wala mo. Amen po ba? Now, ano naman ang ikalawa, brothers and sisters in Christ? At panatilihin magdiwanag ang inyong inawan. Ano sabi sa verse 36? Ano po sabi sa verse 35b? Sindihan ang mga ilawan. Keep your lamps burning sa wikang Ingles. Halimbawa po mga kapatid, kapag patay na ang ilawan, wala nang dapat gawin kundi matulog at mag-relax. Pero kung bukas nangangahulugan, nakahanda na sa dapat gawin alang-alang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. I'm sure yung panapak ninyo kailan siya. Now, people need to care for lamps so that they continue to burn. Kailangan alagaan ng tao ang lampara o silang liwanag upang patuloy na magningas. Tuloy-tuloy ang pagningas ng aming pagkatao sa pamamagitan ng liwanag. Amen po ba? Now, the disciples should prepare themselves too. Maging ang mga nagalay dapat ihanda ang kanilang sarili. Now, ano naman ang ikatlo?
Inihalintulad niya rito, inihahalintulad niya rin tayo sa mga alipin na hihintay saan? Sa pag-uwi ng kanilang boss bukas sa kasanan. Upang kung ito'y dumaging at tumatok, agad-agad, urang-uraga, bubuksan nila ang pinto. Amen? Now, tayo ay pag-aari ng ating Panginoong Jesus. Siya ang ating master. Siya ang pinakamahalagang relasyon natin. Amen? Imagine, sa 41 years na natin gawain, hindi nawawala si Lord. Amen? Sa kanyang kalooban at kabutihan, nakadepende ang buhay natin. Kaya paulit-ulit niyang sinasabi na dapat tayo ay gising at magdasal. Purihin si Jesus. Napakaliwanag ang sinabi ng verse 36. Nang tayo katulad ng isang alipin, naghintay at matyagang naghintay sa pagbalik ng kanilang maestro. Amen? Now, ang ikaapat ay handa, sabi sa verse 37, at dapat handa, sabi sa verse 38. Dapat maging handa at dapat handa. Saan? Sa muling pagpapalik ni Kristo. Purihin si Jesus. Now, ikalima, isang uri nilang alipin sa panahon iyon ang tinatawag na steward o household, manager o katiwala. Tayo ay dapat maging tapat at matalinong katiwala. Sabi sa verse 40 ng ating Ebanghelyo. Now, nasa pagdating ng Panginoon, at tulad ng isang alipin, madalang ng gumaganap na tungkulin. Sabi ng verse 40. Dapat maging handa tayo. Dapat tayo ang alipin madalatan ng Diyos ang gumaganap ng tungkulin. At di na tayo dapat maging handa at sabik sa kanyang pagbabalik, kundi tapat tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Habang tayo ay naghihintay. So we must be ready for His return and be faithful as we wait. Purihin si Jesus. Maganda niyo po yung laban ng Panginoon noong July 20. Pantangin nyo, sa 12 rounds pa lang, anong lumabas sa television? Draw, tabla. Sabi ko bakit tabla? Malamang, yung title doon, mananatili sa kalaman. Amen? Now, sa naman ang pambansang mga maon, nagkakit sila doon, hindi madali ang paghahanda, hindi rin madali ang mag-focus sa kanya. At ito ang aming hamon ito po ang hamon para sa ating buhay spiritual at pananampalataya. Bakit kailangan natin maghintay at maging tapat sa pananampalataya sa ating Panginoon? Makinig ulit ang may pagkakas. Huwag tutulog-tulog. Una, magbabalik ang ating Panginoon. Our Master,
the Lord Jesus Christ will return. This is the good news. Yan ang muling balita, ang muling pagpabalik ng ating Panginoon. Amen? Kailangan natin marinig sa kabila ng mga maling balita, sa kabila ng mga kumakalat na fake news at misinformation, lalo na yung mga nangyayari sa ating paligid at sa ating buhay. Now, the question is, anong klaseng pagbabalik mayroon ang Panginoon? Nakikita natin ito sa pagsasalarawan ni Jesus sa teksto tungkol sa kanyang pagbabalik. Anong sabi doon? Ang pagbabalik ng Panginoon ay matatagalan. Sabi ng verse 45. So at least, sa pananaw ng bawat isa, ikinukumpara tayo sa mga alipin na naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon. Buhat sa kasalan. At ang kasalan kasi sa mga panahon ng Hudyo, di tulad ng kasalukuyan. Ngayon, kapag natin ng wedding, alam mo mamaya natin umili. Amen? Now, sa kanila, sa mga Hudyo, ang kasalan ay inaabot. Amen? Inaabot na ano? Ilang araw. Minsan isang linggo, matatagalan ang pag-uwi. Kaya pinirahan nito na Jesus ang ilan sa ibang alipin. Amen? Sa ibang alipin na nagsasabing matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Alam niyo po, nakakapahalan ng araw sapagkat may nag-viral sa social media yung isang babae. Nasa loob lang ng simbahan, tapat na ng cold water, di ko alam kung ano ginawa niya. And I think they had a talagang yun. But I pray that Father will receive God's mercy in that Father will confess her sins. Now, so be patient in waiting. Patuloy tayong hintay dahil sa pagdating niya naman ay sigurado. Maghihintay tayo sa ating Panginoon dahil ito'y dumating at tumatok ay mabubuksan nila agad ang pito. Now, the next is sorpresa. Bigla silang susurprise ni Lord. Kaya dapat maging handa, maging sa ating gabi o sa madaling araw man. Sabi sa verse 38 ng Luke chapter 12. Now, the second thing is that your master will reward you. Gagantimpalaan ka ni Yahweh El Shaddai. Sabi mo sa inyo tabi, friendship, gagantimpalaan ka ni Yahweh El Shaddai. Anong tugon ng tabi mo? Pagiging siya mo sa Panginoon si Jesus, dapat handa tayo. Hindi natin alam kung kailan, pero sigurado yun. At sa pagdating niya, sigurado rin dala-dala niya ang mga reward o gantimpala sa sino man na nakatiling tapat kay Yahweh El Shaddai. Ang gantimpala ay
and authority. Karangalan at kapangyarihan ay para lang saan o para lang kanino sa mga tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Mga naghihintay sa Kanya at nananatiling tapat kay Yahweh El Shaddai. Amen po ba? So, dito tayo magpo-conclude kasi malapit na ang kinalima ng hapon. So, ano ang dalawang mensahe na dapat natin tuloy at mapapatuloy? Maghintay. First message is waiting. Maghintay. Tumulan tayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Amen? Pangalawang mensahe, tapat. Maging tapat tayo. Kaya nagtawag sa era nito, tapat pa. Amen? Faithful. Tumugon ang Panginoon. Sino na ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalangin ng kanyang Panginoon sa sambayan nito, sa samahayan nito, upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Amen? If you accept this true message, huwag tayo tumulan sa kanyang hangal na mali ang pagkatanda sa kanyang kayamanan ang buhay niya. Purihin si Yahweh. Yan ang favorite part ng healing message. Ayun na kayo. Taas ang ating mga kamay. Ikita ang iyong mga mata at sama-sama tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Kailangan tayo maghintay at maging tapat tayo sa pagdating ng Panginoon. Hindi bukas, hindi sa makalawa. Ngayon na tamang panahon. Lupang tayo na ay magbago.
muli sa buhay ng Diyos. At sundin ng kaibig sa puso ang panalangin ito. Bigay namin Diyos ang mga makapangyarihan. Nagpapasalamat kami sa iyong kapahayanan na pangin mo sa bawat isa. Patawarin mo kami kung kami po ay may mga pagkakamali at pagkukulang na aming gawa sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami sa oras na ito dahil sa iyong awa at habag. Patuloy mo kami bigyan ng lakas upang kami lahat ay tumulan sa maagiting naghihintay at maging tapat sa iyong pababalik. Maraming salamat, Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin. Ako naman po ang dalangin. Diyos na mga kapangyarihan, maraming salamat po sa iyong kapahayanan at makating sa bawat isa sa akin. Nawa magsilbing aral ang kanilang narinig tungkol sa paghihintay at pagiging tapat. O Diyos, nawa puso ng bawat isa at ay bahagi sa iba ang kanilang pagkakalingan. Pagpalayo po ang lingkod pari na mamahala dito sa St. Apostle Parish, si Father Linda. Patuloy mo yung pagpalain ang mga nagtatagulad ng gawain dito sa lugar na ito. Mula sa coordinator hanggang sa pinakmababang lingkod, kasama ang mga aming manunod. At ang mga nagsusuporta sa gawain, pagpalain po ang bawat isa sa amin. Sundan mo po ang iyong maganda, himala, kakabalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapala ang hinihingan. Kaya sa aming paghahanda sa nalalapit ng mga kasaysayang 41st Anniversary Overnight Celebration na gagawin sa mga kasaysayang Rio Grandstand Luneta Rizal Park. Bigyan mo po ng magandang panahon ang dahil yun sa araw ng pag-ibigod upang kami lahat ay magpasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa ngalan mo, Jesus. Taas ang lahat ng inyong madadalahan, ang inyong mga prayer requests, at ang lahat ng bagay na gusto pang malamin Hinabi El Shaddai. Mananangin tayo. Diyos na mga kapangyarihan na natutuwa at pasayan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig na may kasimpan niyo, at ito pang bagay na kanilang pinataas. Gamitin mo po bilang mga sangka upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong maganda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil ng biyaya ng pala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa mga papel at kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Paspasahan ka ng mga alay na doon, ibalik sa kanilang ng pusong tapak, siksik-lilig at mga apaw. At sa aming pansamantalang pakiwagwalay, taglay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming sakot na namin kaysa ng panambilang po na namin ng aming Emergency Maria at ng lahat ng mga anghel na wala sa langit kaysa rin ng panalangin ni St. Andrew the Apostle. Sa pangalan ng iyong bugtong ang aming Panginoon at Pagligtas Panginoon sa Kristo na nabuhay at lahanin kasama at ng Espiritu Santo isang Diyos magpasawalan hanggang ang lahat ay magsabi ng Amen.
Ang lahat ay nagsabi ng Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Taas ang inyong mga kamay na walang hawak. At tayo malayang magpupuri ng malakas sa inyong. Taas namin yun. Total sa linggo tayo walang gawain sa mga kawakan. Dahil nagkakata tayo sa 40th anniversary po kayo. Meron po akong itatapon at siya magugustuhan din po. Ito po ang inyong sisigaw. Ako'y alipin naghihintay at tapat sa pagbabalik ni Kristo. Pag-iulit na as. Now and always forever in the name of the Father, Father pa ako, and the name. That's the declaration of our faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Maramam, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless everyone. Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Kay buti mo, Panginoon, walang makadaig sa'yo. Ang awa mo'y kailan pa man laging nakakamtan. Nais kong purihin ka, nais kong awitan ka.